namagitan, pinangalanan talaga ako. Sige, bakit ko gagawin? Sino ang kalbo na yan? Yung nananakit na yan? Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Binash itong si Police Brigadier General Nicolas Torre III dahil sa press con na nangyayari kung saan ay namagitan ito sa media at kay Mr. Wilfredo Gonzales. Kahit ako din naman ang tatanungin mga kababayan po natin dahil pangiti-ngiti lang ito. At tila ba siya ang naging instant abogado noong si Mr. Wilfredo Gonzales. Ngunit ngayon sa interview ng Isiminay News, sinasabi niya na nahusgahan umano siya ng social media dahil sa nangyaring press con at dinipinsahan ang kanyang sarili. At ayon sa kanya ay patas umano ang pamunuan ng Philippine National Police. Pinagbigyan lamang ito dahil nakiusap nga itong si Mr. Wilfredo Gonzales na sagutin ang mga allegation sa kanya na ang pinapalabas pa ni Mr. Wilfredo Gonzales na siya ang biktima. Imagine mo, siya na ang nanutok, nanapak ng harang sa bisikleta, sa cyclista, siya pa ang binayaran ng 500. At yun nga lang, mga kababayan po natin, ang cyclista parang wala nang interesado mag-file ng kaso. Ngunit itong tumatayong abogado ng mga cyclista na si Attorney Raymond Fortun ay interesadong kasuhan itong mayabang na itong si Mr. Wilfredo Gonzales. Pong mga lumabas na mga issue na kesyo parang namagitan yung QCPD daw na hindi ituloy yung pagkakaso. Ano po yung tunay dito, General, sa panig po ninyo? Kasi may mga akusasyon din daw na nag-message daw po kayo na wag nang ituloy yung pagsasampa po ng kaso dito sa abusadong driver po, General. Ano? Talagang, it's really, well, ganun talaga, par for the course ang social media talaga sa Pilipinas, no? Ang pwede lang talaga kasing makapagsabi niyan kung totoo yan o hindi ay yung cyclist. Nasa ngayon ay hindi nga siya lumalabas eh. Di ba? Away sa kalsada yan ng dalawang tao. Okay? August 8 nangyari, tapos na yan. Supposedly, wala na tayong nalaman dyan kung hindi ito in-upload ng isang tao na to. Saglit lang mga kababayan po natin. Sabi niya, tapos na umano ito, at dapat umano wala na tayong kinalaman. So, ibig bang sabihin, sir, yung panunutok ng barel nitong isang dating yung tauhan o dating pulis ay okay lang. So, hindi na yung kakasuhan kung hindi nag-trending ang video ito. So, may nakita rin tayong mukhang hindi magandang approach ng Philippine National Police ng Quezon City. Dahil pwede pala nilang kasuhan itong isang nanutok ng barel kahit hindi magreklamo itong cyclista, mga kababayan po natin. Kahit nagkaroon na ng negotiation, ng pag-uusap dahil sa kanyang panunutok ng barel, so may paglabag pala yun na kahit hindi mag-complain, so administratibo number 1. So kahit hindi mag-complain pala itong cyclista, pwede na pala nila kasuhan. Bakit hindi nila kinasuhan on? At sinasabi niya ngayon, mga kababayan po natin, natapos na umano, wala na umano silang kinalaman. So, ibig sabihin, parang hugas kamay. Itong si Police Brigadier General Torre, mga kababayan po natin. Ngayon, alam nyo ba, sa interview na ito, sinabi niya, nakakasuhan na umano nila. Kasi, nag-trending na, at yun, hinusgahan siya ng taong bayan. Kaya ngayon, kailangan niyang bumawi. Ano-ano pala ang pwedeng ikaso ng Philippine National Police dito sa kay Mr. Wilfredo Gonzales. Ng 20 days later, ang case na yan. Ngayon, yung sinasabi nilang namamagitan ako at tinatakot ng pulis. May isa kasing abogado na nagsabi talaga niyan kanina sa interview niya sa umaga. And I really hope na ma-reconsider niya ang kanyang sinabi na ako ang namagitan, pinangalanan talaga ako. Yun kasi yun parang namagitan ka kasi, sir, dahil sa ikaw yung nagsasalita. Yung tanong ng media para kay Mr. Wilfredo Gonzales, ikaw kasing sumasagot. So, siyempre, ang husga ng taong bayan, tila ba ikaw yung nagpapaliwanag? Bakit hindi si Mr. Wilfredo Gonzales? Kasi siya naman ang, baga, sa kanya naman ito nangyari. Siya ang tinatanong. Pero ikaw yung sumasabat doon sa mga media. Parang tinatawanan mo lang yung mga pangyayari. Dahil nagkaroon na ng pirmahan. Pero hindi mo kasi dinitalye, sir, yung patungkol sa permahan na yung cyclista pa ang pinabayad. So kung hindi yan
binulgar ni Attorney Raymond Porton ang mga pangyayaring yan? Binabalik ko nga ang tanong doon sa mga nag-interviewer kanina. Kung, sige, bakit ko gagawin? Sino ang kalbo na yan? Yung nananakit na yan? Retiradong pulis? Dismissed na pulis? Basta sigurado dyan, sarhento siya at he is way, way below my salary grade. Anong may offer niya sa akin para itaya ko ang aking serbisyo para gawin yung mga ina-insinuate na mga tao na ako ang namagitan at ako ba't ako mamamagitan dyan? Ano ang aking interest para tulungan ng tao na yan? Hindi ko nakasama yan, hindi ko kilala yan until this incident, until last yesterday na siya ay sumurrender sa akin dahil nga doon sa Facebook post ko na yari kang kalbo ka. Mabuti pang sumurrender ka na lang dahil para hindi na tayo mapagod pareho. Dahil pag hindi siya talaga sumurrender, ipapasearch warrant ko talaga ang bahay niya dahil tama naman yung plate number. Nakuha natin, di ba? Kaapilyado niya yung may-ari. So, di ba? Talagang isi-search warrant namin ang kanyang bahay. Kaya sumurrender. Siguro kilala ako ng tao. Alam niya naman siguro ang pinagkagawa natin dito sa Quezon City na hindi tayo nagbibiro sa mga pronouncement natin dito. So, there's really no reason I don't know him from Adam. Para tulungan ko siya na itataya ko serbisyo ko na kukontakin ko yung biker, ang cyclist. Kasi sa totoo lang hanggang ngayon, hindi ko pa nakakausap ng cyclist. Tatatlo ang text ko sa kanya, dadalawa ang sagot niya sa akin. So mga kababayan natin, mukhang tinamaan itong si Police Brigadier General Torre sa mga tirada sa kanya ng netizen. So hindi kasi natin masisisi ang mga netizen sa social media, lalo na nakikita nila ang iyong reaction, daw ka magsalita. So although sabihin man natin, okay, hindi mo siya pinoproteksyonan, hindi mo siya pinapaboran, pero yun kasi ang nakikita nila. So kaya syempre yun ang kanilang naging hatol pagkatapos ng iyong press con with Mr. Gonzales. Kahit ako din naman so correct me if I'm wrong, pero yan ang nakikita ko. So that was the first text was at 4:17 at sinabi ko sa kanya, Sir, ganito, pwede ko ba kayong matawagan para malaman ko kung ano nangyari sa inyo dito sa viral video niyo ni Willie Gonzales. Kasi ang kanyang cellphone number ay nandun sa pinirmahan nilang kasunduan. Hindi siya sumagot alas 4, sumagot siya alas 9 na, alas 8, alas 9 ng gabi. Sabi niya, pasensya na po kayo, hindi ako nakikipag-usap kahit kanino. Dahil ako'y naguguluhan na at ako'y natatakot na. Tinanong ko siya, after that, nag-follow ko ng tanong, tanong lang, kinuha mo bang abogado ito si ganito kasi nagsasalita siya in your behalf. So yun pala, talagang tinakot mismo inamin niya, no? Dito kay General Torre. Nasagot niya naman, wala po. Kasi nagkaayos na po kami ni Sir Willie. Sir Willie nga ang tawag niya At ayoko na pong maabala pa at matagal na po yan. Wala na po sa akin yan. So yun po ang suma total. Basta ang bottom line dito, it's really very, very unfair na mag-insinuate na tinutulungan ko ang pulis na ito, si Willie Gonzales. Hindi ko... So yun po talagang sinasabi niya na hindi umano patas na agad siya hinusgahan ng mga netizen dahil sa kanyang naging pronouncement, reaction doon sa interview, mga kababayan po natin. So ayan na po, nilinaw ni Police Brigadier General Torre o Nicolas Torre III na hindi siya umano hindi niya umano kinakampihan itong si Mr. Wilfredo Gonzales. And kakasuhan umano nila ito, mga kababayan po natin. So isa dyan ang administratibo at ang alarm and scandal dahil sa kanyang ginawang panunutok ng barel sa isang cyclista. So mga kababayan po natin, nung una pa lang na pumunta pala sa pulis at ang kwento pa umano ng cyclista dito kay Attorney Raymond Porton ay siya pa ang nagtaladkad doon sa police station. So nung una pa lang, bakit hindi siya kinasuhan kung nanutok siya ng barel at bakit hindi siya agad kinasuhan ng alarm and scandal administratibo? So bakit tinayaan na sila na mag-ayos? So kung hindi lumabas itong video na ito, ibig sabihin ba dahil nag-trending? So ito lang yung paraan para makabawi sila sa
mga netizen, sa ating mga kababayan, kaya kailangan nilang kasuhan, mga kababayan po natin. So dito pa lang nakita natin na talagang una ay hindi umaksyon yung pulis. So posible siguro na hindi kunento nitong ni Mr. Wilfredo Gonzales ang totoong pangyayari. At mukhang nababasa ko na binaliktad niya ang kwento na sinagasaan siya siguro nitong cyclista kaya niya pinabayad. So siyempre cyclista, may baril ang kalaban, dating pulis. So kung kinampihan ng pulis ngayon, eh di pipirma ka. So ang problema ay hindi alam siguro ng ating pulis diyan sa Quezon City na may video. So hindi lang nakita. Posibleng hindi rin alam siguro nitong ni Mr. Wilfredo Gonzales na nabidyohan pala siya. So nag-trending ngayon. So ngayon gagawa sila ng action, kakasuhan na. Kaya nga naman patong-patong na ang problema ngayon na kakaharapin nitong ni Mr. Wilfredo Gonzales at nagpahayag na rin mismo itong si DLG Secretary Abalos na hindi sila umano papayag na hindi makakasuhan itong si Wilfredo Gonzales. So pinagkakansila na ang kanyang LTAP at ang kanyang permit to carry nga ng kanyang barel. So kanyang barel ay kinumpiska na lahat. So bali 4 lahat. 3 yung bago lang. So una yung kanyang naitutok na na-surrender nga doon sa Quezon City. At itong sasakyan na find out na expire pala ang registration ngayon 2023. So at hindi naman pala sa kanya ang sasakyan. Ang inaalam na lang ngayon kung ano ang kanyang trabaho, bakit may dala-dala siyang barel. So yan ngayon ang gustong imbestigahan ng Philippine National Police po natin. So this time siguro sasaludo na tayo sa ating Philippine National Police dahil umaksyon sila. Pinagbigyan nila itong hiling ng mga netizen po natin, yung mga nagko-comment na dapat talaga kasuhan. Hindi although tapos na ang kanilang nagkaroon na sila ng pagkaariglo doon sa police station, so hindi nakakasuhan. Kasi ang palagay ko dyan, kaya nagkaroon ng ariglo dahil hindi nga sinabi nitong ni Wilfredo Gonzales na tinutukan niya ng baril itong cyclista. Posible ang lumabas na lang doon ay nasagasaan ng kanyang sasakyan, kaya niya pinabayad dito ng 500 pesos. So yan ang posibleng kwento na nangyari. So dito lang na vulgar, na bisto mismo, na may video na siya pala ang nanutok. Kasi ayon doon sa kwento ni Attorney Raymond Porton, mga kababayan po natin, ay ano pala, ang cyclista dito talaga dumadaan sa bike lane. So itong si dahil siguro nagmamadali, dinaanan niya yung bike lane. So medyo nagkaroon siguro ng sagutan hanggang talagang pinanindigan niya na sa bike lane siya dumaan. So at yun nga, at nagkaroon ng sagihan. So doon na nagkainita at nilabas niya yung kanyang barel. Tapang naman talaga. Tao na involved ditong direkta ay pareho nang nagsabi na sila ay nagkasundo na. Kaya ang natirang aksyon na lang natin, yung mga nasa poder namin. Number 1, pinakancel natin ang LTAP ng Gonzales. So kanina ay in compliance with the order of FEO, dinala niya na ang kanyang mga natitirang baril sa FEO para for surrender na. Kasi wala na siyang lisensya eh. Because license is just a privilege. So, nakumpiska na ang kanyang baril. Pangalawa, ito naman, nakita ko before nang mag-onboard tayo, ay inaaksyonan na ng LTO ang kanyang sasakyan na si Mili hindi rehistrado sa 2023. So, it's being done now with the LTO. Bukas, magpo-file kami ng alarm and scandal laban dyan sa tao na yan. Ang mga complainant ay ang mga pulis namin, ang basihan namin ay itong video na ito. So ipa-file namin sa prosecutor's office ang alarm and scandal na yan, and I'm calling for the person who made this video, isang hindi ma-deny na napakalaking tulong sa pagpapalakas ng kaso kung itong itong video na ito ay matayuan niya na siya ang gumawa at mag-stand siya ng witness. Marami na po ang nagbigay ng kanilang peace regarding this matter, at talaga namang pati si Attorney Raymond Fortun na in the forefront of in the fight for justice for this cyclist ay aming imbitahan para tulungan kami na mapatatag at mapalakas ang kaso laban kay Gonzales. So ayun, nakabawi din mga kababayan po natin si Police Brigadier General Torre, mga kababayan po natin. At mukhang siya na ngayon ang gagawa ng paraan lalakad ng kasong ito para makasuhan nga itong si Mr. Wilfredo Gonzales. So sa cyclista, kung natatakot siya, total ini-encourage naman siya ni Mayor Joy Belmonte
na umano'y lumabas siya. Na talagang i-complain niya sila na umanong bahala. DLG Secretary Abalos, in-encourage niya na magreklamo. Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Chief Acorda na magreklamo siya. Kung proteksyon ang kanyang kinakatakot, bibigyan siya umano ng proteksyon ang kanyang pamilya, pati yung kumuha ng video. Basta ang importante ay magreklamo lamang sila para mabigyan ng leksyon. Itong si Mr. Wilfredo Gonzales. So sana, ngayon, sigurado ako, yung kanyang driver license ay revoke na ito. So ang kanyang mga lisensya, kumpiskado na ang kanyang mga barel, ang kanyang LTAP, kanselado na. So ang hinihiling ngayon ng mga netizen po natin na sana ay makulong din ito. Dahil para malaman niya ang consequences ng kanyang ginawa. So yan po, kaya wag masyadong mainit ang ulo lalo na sa kalsada. Ayan, lalo pag may dalang barel. So itago na lang yan pag hindi naman kinakailangan. Lalo na yung kalaban mo ay cyclista at halatang wala namang laban sa iyo. Maraming salamat.